sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, 3 ng Marso 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Mga motorista, umalma sa taas presyo sa produktong petrolyo kasabay ng krisis sa Middle East. Grupong Anak Pawis, nagprotesta! As soon as oil prices breach $80 per barrel, meron na tayong gagawin. Pangulong Marcos, tiniyak na sapat ang supply ng langis sa bansa. 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sumalang na sa deliberasyon sa sufficiency in substance. Sa kakaiba, blood moon o total lunar eclipse, nasilayan mula sa Metro Manila. Sa showbiz, 4 na Filipino actresses tumanggap ng parangal sa 32nd Actor Awards sa Hollywood. At Rosé ng Blackpink, kauna-unahang K-pop artist na nagwagi sa Brit Awards 2026. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kasabay ng sigalot ngayon sa Middle East, nababahala ang karamihan sa mga Pilipino sa nagbabadyang pagtaas na naman ng singil sa krudo. Lalo pat ngayong Martes, naramdaman na ang ika-9 na linggong pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. May panawagan naman ang mga mambabatas ukol rito habang tiniyak ng Pangulong Marcos na sapat ang supply ng langis sa bansa. Narito ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Lunes ng hapon pa lang, nagpa-full tank na agad si Oyi. Masakit aniya kasi sa bulsa ang halos 2 pisong dagdag singil sa produktong petrolyo. Halos linggo-linggo po ay tumataas ang gasolina. Kaya ako namomroblema din dyan sa pagtaas na yan. Lalo ngayon po, may nagaganap na kasalukuyang giyera sa gitnang silangan. Kadalasan daw kasi 500 piso hanggang 1,500 pesos ang halaga ng kanyang pinapakarga. Kaya kung tataas na naman ang singil dahil sa gera sa West Asia sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Baka ako'y magkukommute na lang po. Kasi kung dadalhin ko pa po itong sasakyan ko, babayad pa po ako sa toll fee. Tapos plus gasolina po. Kaya ang grupong Anak Pawis nagsagawa ng kilos protesta ngayong Martes para ipanawagan na huwag anilang isabay ang pagtaas ng presyo ng langis sa sigalot na nangyayari sa kanlurang Asya. Epektibo kasi ngayong Martes, 1 pesos and 90 centavos kada litro ang dagdag singil sa gasolina. 1 pesos and 20 centavos naman ang taas sa kada litro ng diesel at 1 pesos and 50 centavos ang akyat sa kada litro ng kerosene. Marami nang kinakaharap na problema ang mamamayang Pilipino. Dagdag pa nitong pagtaas ng presyo ng langis, ang aming panawagan para patuloy na hindi mahirapan yung mamamayan ay ibasura yung oil deregulation law. Samantala, magsasagawa ng panibagong pagpupulong ang Department of Energy sa mga oil company ngayong Miyerkules matapos sumirit nga ang presyo ng langis sa unang araw ng trading dahil sa krisis sa Iran. Tumaas ang gasolina mula $79.67 bawat bariles noong Biyernes hanggang humigit $90 nitong Lunes. Batay sa Min of Platts Singapore, nakatumbas ng tinatayang 3 hanggang 5 pisong dagdag sa bawat litro sa unang araw pa lamang. Pinangangambahan kasi ang biglaang isang bagsak ng pagtaas ng presyo sa susunod na linggo at kung maaring stagger o hati-hatiin ang pag-adjust para hindi masyadong mabigla ang mga consumer. Babala pa ng DOE, hindi maaring hindi iparecover sa mga oil company ang mga itinaas sa world market dahil ito ang basihan ng kanilang replenishment ng supply. Habang ang mga mambabatas iminumungkahi ang pansamantalang pagsususpende ng value-added tax o VAT sa lahat ng petroleum products.
Sa resolusyong inilabas ni Navotas Representative Toby Tiangco, banta sa global oil supply at market stability ang kaguluhang nagaganap ngayon lalo pat miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries ang Iran. Habang isinusulong din ang pagsuspindi o pagbawas sa excise taxes sa petrolyo sa ilalim ng train law na anilay makatutulong para mabawasan ang bigat ng inaasahang pagtaas ng singil. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat ang supply ng langis sa bansa. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Pinag-aaralan na rin ng palasyo ang mga pwedeng gawin sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang dito ang pagbibigay ng fuel subsidy. Some of the interventions that we are thinking about is to have targeted fuel subsidies to the affected area. As soon as oil prices breach $80 per barrel, meron na tayong gagawin, and we will use several of the funds. For example, we will use the Pantawid Pasada program and the subsidy for farmers and fisher folk. Ayon pa sa Pangulo, para naman sa commuters, libreng sakay ng bus sa mga pangunahing ruta o daan at pagkontrol o pagpapababa ng pamasahe sa mga sasakyang pampubliko ang nakikitang posibleng solusyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Maaaring magbigay ng provisional fare increase o taas pasahe ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung umabot sa 60 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa gitna ng tensyon sa Israel, US at Iran. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layon nitong maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga tsuper at operator ng public utility vehicles habang isinasaalang-alang pa rin ang kapakanan ng mga pasahero. Pero giit din niya na dahil volatile o pabago-bago ang presyo ng langis, maaari ring bawiin agad ang provisional fare hike sakaling bumaba ang presyo. Tansya naman ng ahensya, mas mababa sa piso ang posibleng dagdag pasahe sa mga jeepney habang mas mataas naman ang maaaring ibigay sa ibang mga pampublikong sasakyan. Pero binigyang diin ng ahensya na mas pipiliin muna nila ang pagbibigay ng fuel subsidy maging sa mga hindi pa consolidated na jeepney kaysa sa agad na pagtaas ng pasahe. But now we are ready. We are more ready than before in the sense that marami na nating prep work ng ginagawa. Not only here in the central office, pati down to the ground, no, sa regional offices natin, na masama lahat na dapat isama. Sumalang na sa deliberasyon sa sufficiency and substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Idiniin ng ilang mambabatas na may sapat na batayan para isulong ang reklamo kaugnay sa malversation of public funds dahil sa umano'y maanumalyang paggamit sa daan-daang milyong pisong confidential funds ng Vice Presidente. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nagpapatuloy ang tensyon sa Kamara de Representantes sa ikalawang araw ng deliberasyon ng House Committee on Justice kaugnay ng mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos ideklarang sufficient in form ang dalawang natitirang reklamo kahapon, nakatutok naman ngayon ng komite sa usapin ng substance o kung may sapat bang basihan ang mga aligasyon upang ituloy ang paglilitis. Binigyan din ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jerby Luistro na ito ang tinuturing na puso ng proseso, ang pagbusisi kung ang mga paratang na graft, betrayal of public trust at iba pang krimen ay may sapat na katibayan. Once again, let me reiterate, at this stage, we are not determining the guilt. We are not weighing the evidence. The only question before us is there enough in these complaints to justify moving forward with the impeachment process? Ito bang nakasaad dito? Sapat ba itong dahilan para sa impeachment? Binigyan din ni Manila Representative Joel Chua ang nakasaad sa reklamo na aligasyon kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sabi po dito,
The cash was placed into 4 traveling bags and brought to the OBP on the same day. Thereafter, BP Sara instructed Acosta to release the 125 million pesos to Colonel La Chica. Ang SDO po ay si Acosta. Ano po ang papel ni Colonel La Chica dito po sa 125? Iginiit din ni Bicol Saro Representative Terry Ridon ang akusasyon ng umano'y malversation of public funds batay sa mga vouchers na may lagda umano ng Vice Presidente. To insist na kailangan po ng personal benefit on impeachable offenses, parang mali po ata yun, Madam Chair. So again, to be clear, hindi ho required ang personal benefit sa malversation. Yung mere po na pagkakamali or maling paggamit ng pondo po na inilaan ay magkakonstitute na po agad ng malversation. Magpapatuloy ang deliberasyon sa araw ng Miyerkules. Iginiit naman ng Vice Presidente na hindi siya natitinag sa gitna ng aniyay political persecution abang inihahanda rin ang kanyang kampanya para sa 2028 presidential elections. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Umani ng batiko si Quezon City Representative Bong Suntay dahil sa malaswang pahayag ukol sa aktres na si Ann Curtis sa gitna ng deliberasyon ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nag-ugat ang issue sa pagdepensa ni Suntay sa pangalawang pangulo mula sa akusasyon ng sedisyon. Anya, hindi pwedeng parusahan si VP Sara sa kanyang pahayag na maging designated survivor dahil hindi anya pwedeng parusahan ang mga tao dahil lang sa kanilang mga nasa isip. Sa kanya, inihalin tulad ang kanyang sariling imahinasyon ukol kay Ann Curtis na anya ay hindi pwedeng maging basihan para siya ay parusahan. Agad naman siyang sinita ng kanyang mga kasamahan sa Kamara at pinabubura ang kanyang mga naging pahayag. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. There is nothing sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. It is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. Suportado ni Veronica Kitty Duterte at ang buong pamilya ang planong pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Sa isang panayam mula sa The Hague, sinabi ni Kitty na labis ang kanilang pagmamalaki sa anunsyo ng kanyang ate pero hindi rin maiwasan ang pag-aalala sa mga hamon na kaakibat ng pagiging Pangulo. Ibinahagi rin niya na napag-usapan nila ito ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nila'y proud din sa desisyon ng kanyang anak. Matatandaang February 18, opisyal na inihayag ni VP Sara ang kahandaang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng buong state honors ang South Korean President na si Lee Jae-myung sa kanyang pagbisita sa bansa. Kasabay ito ng ika-77 anibersaryo ng diplomatic ties ng Pilipinas at South Korea. Naging sentro ng talakayan ang economic cooperation kasama ang depensa at maritime security para sa mga bagong nilagdaang kasunduan tulad ng pagpapalalim ng kooperasyon ng Pilipinas at South Korea sa digital innovation, kalakaran, edukasyon, kultura at law enforcement. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang South Korean leader matapos magkabisa ang Philippines-South Korea Free Trade Agreement noong December 2024. Samantala, mahalagang katuwang ng Pilipinas ang SOCOR sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, lalo na sa pagbibigay ng naval at air assets habang pinalalakas ng bansa ang kakayahan nito sa Indo-Pacific.
Isang pasabog na revelasyon ang ibinahagi ng 2NE1 member na si Park Bom laban sa kapwa-membro na si Sandara Park, kung saan iginiit niyang siya ang ginawang scapegoat para pagtakpan ng umano'y issue ng drug abuse. Sa Instagram, ibinahagi ni Park Bom ang isang sulat kung saan binalikan niyang naging kontrobersyal na kaso noong 2010 kung saan inakusahan siyang nag-import umano ng iligal na droga sa South Korea na kalaunan naman ay ibinasura. Anya, iniugnay niya si Sandara sa umano'y paggamit ng iligal na droga at sinabing siya ang ginawang panakipbutas sa issue. Muli naman itong naging laman ng balita makalipas ang ilang taon. Gayunpaman, burado na ang post pero mabilis itong nare-upload ng ilang netizens sa iba-ibang social media platforms. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Sandara Park hinggil sa alegasyon. Susunod, nakapag May Day na ba ang lahat? Total lunar eclipse o blood moon, nasilayan sa Metro Manila at ilang lugar sa bansa. At sa palakasan, Alex Ayala tuloy ang hataw. Diretso na sa second round ng main draw sa BNP Paribas Open sa Indian Wells. Diyan lamang po kayo. Magbabalik ang Balitang A to Z. Dalawa ang kumpirmadong patay matapos bumagsak ang isang private chopper sa barangay Kisaw, Pililla, Rizal, umaga ng Martes. Ayon sa otoridad, dula ng naturang helicopter ang 5 pasahero kung saan 2 rito ay mga dayuhan. Dead on the spot ang isa, habang hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isa pa. 3 naman ang nasugatan. Wala namang bahay na nasira sa insidente. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na delikado pa sa ngayon ang anumang repatriation flight para sa mga Pilipinong naiipit sa giyera sa Middle East. Sa harap yan ng babala ni US President Donald Trump na posibleng magtagal pa ang giyera sa rehiyon. You stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Magkubli muna sa ligtas na lugar. Yan ang payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipinong nasa iba-ibang bahagi ng Middle East sa harap ng banta ng posibleng pagkalat pa sa rehiyon ng digmaan sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. Ayon sa Pangulo, sa 2.2 million na Pilipino sa gitnang silangan, mahigit 1,400 na ang humiling ng tulong para makauwi ng bansa. Ang balakid. Ang problema, walang lumilipad na eroplano at yung mga airport ay tinatamaan na. Ngayong Martes, nagpatawag ng emergency meeting ang Pangulo sa kanyang gabinete. Pagtitiyak ni Marcos, nakatutok ang gobyerno sa sitwasyon. Patuloy namin minomonitor. We are in continuous contact, constant contact with our labor attaché, of course, our ambassadors. Bukod sa mga Pinoy, kanya-kanya na ring pagsusumikap na makalikas ang mga European Union at American citizens mula sa rehiyon. Pero tulad ng pamahalaan ng Pilipinas, problema ang pagsasara ng airspace mula sa Gulf countries. Ngayong araw lang din, tinarget ang embahada ng Amerika sa Kuwait at sa Riyadh. Payo ng US government sa lahat ng Amerikano sa Middle East, lumikas ngayon din. 3 araw magmula ng sumiklab ang gulo matapos ang pag-atake at pagpatay ng Amerika kay Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Nagbabala si US President Trump na posibleng magtagal pa ang giyera. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Sa media presser sa sidelines ng United Nations Security Council meeting, kinundena ng kinatawan ng Iran ang pag-atake ng Amerika. Tinulugsa nito ang USA na siyang nanguna sa UN meeting para sa proteksyon ng kabataan. Sa ginawang pag-atake sa Iran na ikinamatay ng maraming sibilyan kabilang ang kabataan. Giit ng Iran representative, Iran does not seek war. Iran does not seek escalation, but Iran will not surrender
its sovereignty. Sa harap ng gyera, sinabi ni Trump na bukas umano siya sa pakikipagnegosasyon. Bagay na agad tinanggihan ng bagong liderato ng Iran at tinapatan ng mas matinding mga pag-atake sa iba-ibang bansa na kaalyado ng Amerika sa gitnang silangan. Sumugod sa US Embassy sa Maynila ang bagong alyansa Makabayan at iba pang progresibong grupo para kondenahin ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, dapat managot ang mga pinuno ng US at Israel sa umano'y paglalagay sa rehiyon sa mas matinding panganib. Binigyang diin rin ng mga realista na bagamat malayo ang Pilipinas sa Iran, posibleng maapektuhan ng mahigit 1 milyong OFWs maging ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sakaling lumala ang tensyon. Kasabay nito, muli nilang ipinanawagan ang pagbasura sa mga kasunduan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na anilay nagdudulot ng panganib sa seguridad ng bansa. Naniniwala ang dating hukom ng International Criminal Court na si Raul Pangalangan na may sapat na basehan para ituloy ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng crimes against humanity. Ayon kay Pangalangan, na ipagdugtong umano ng prosekusyon ng mga krimeng kaugnay ng war on drugs sa dating Pangulong Duterte sa nagdaang confirmation of charges hearing. Dagdag niya, boboto siya na ituloy ang paglilitis kung siya umano'y nasa hukuman pa sa The Hague. Tinutuligsa rin niya ang panawagan na dapat sa Pilipinas na lang litisin si Duterte at sinabing mas mataas umano ang tsansa ng acquittal sa lokal na hukuman, lalo't bahagi ng prinsipyo ng International Criminal Justice ang pagtitimbang kung may kakayahan ang isang bansa na maglitis ng walang pressure o impluensya. This is the thing about murder, not ordinary murder, but murder is a crime against humanity. It was committed on a larger scale over a period of time, so that even theoretically, even if it can be said that the words neutralize, for instance, did not really mean kill. Inaprubahan ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na maglabas ng precautionary hold departure order laban sa magkapatid na si dating kongresistang Edvic Yapa at Benguet Representative Eric Yapa. Idinadawit ang dalawa sa isyu ng mga kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ini-issue ang order habang nasa yugto pa ng preliminary investigation para matiyak na hindi makakalabas ng bansa ang mga respondent na maituturing na flight risk. Samantala, nagsampa ng kasong unjust vexation at cyber libel ang Vice Chairperson ng National Police Commission na si Commissioner Rafael Vicente Calinisan laban niya sa vlogger na si Norman Mangusin sa Quezon City Prosecutor's Office. Ayon kay Calinisan, nagbitiw umano ng mga mapanirang pahayag ang vlogger sa isang live online broadcast, kabilang na ang pagtawag sa kanya ng mga mapanlait na salita. Nasilayan itong gabi ang astronomical phenomenon na total lunar eclipse o blood moon. Tumagal ito ng halos 1 oras at nasaksihan ng ilan nating mga kababayan gaya ng astronomy fans at mga estudyante sa libreng public viewing sa UP Diliman. Bakit nga ba tila nagiging pula ang buwan? Alamin sa balitang A to Z ni Ace Cruz. 7:34 Martes ng gabi nang masilayan sa kalangitan ang total lunar eclipse na mala blood moon dahil nagkulay itong pula. Nangyayari ito sa perpektong pagkakahilera ng araw, mundo at buwan. Dahil doon sa scattering of light na nanggagaling doon sa liwanag ng sun na natatakpan ng earth. At yung kulay pula at orange ay nakakalusot yung mga longer wavelength. Nakakalusot at na-absorb ng moon yon, kaya nagiging kulay pula yung ating moon. Bago nito, una munang bumungad ang partial eclipse mag-aalas 6 ng gabi. Kanya-kanyang tunghay ang mga nagsipunta sa open field sa Astronomical Observatory ng Pag-asa. Hindi rin pinalagpas ng ilan na kuhanan ito ng litrato o video.
Sa naked eye, kita naman itong total lunar eclipse pero syempre mas ma-appreciate mo yung ganda ng pagtakip ng kulay pula sa buwan kung kaya tinatawag itong blood moon kung gagamit ka ng mga ganitong telescope at kung dyan mo titignan kung kaya naman napakahaba ngayon ang pila ng mga gusto makatunghay sa astronomical phenomenon na pagsilay sa blood moon. Matyagang nag-abang sa astronomical phenomenon na ito ang ilang enthusiasts, mga estudyante at iba pa, lalo't libre ang public viewing ng Pag-asa sa Astronomical Observatory sa UP Diliman. Gaya ng 18-year-old na si Justin mula Antipolo. For me lang talaga, gusto ko lang talaga ma-experience yung nangyayari around me. Ang magkakaibigang second-year college na ito naman, naengganyo na kaklaseng hobby ang moon sighting. Masaya po ako tuwing nakikita ko. Parang we get to appreciate nature. So, mas feeling namin connected kami. Parang kapag stress na kami sa mga ginagawa namin, ayun, parang we just love to look at the moon. Bukod sa UP Diliman campus, may ilang libreng public viewing areas din sa iba't ibang Pag-asa center sa bansa. Tumagal ng halos 1 oras ang total lunar eclipse bago bumalik sa orihinal na kulay ang buwan na nasilayan sa Metro Manila pati sa ibang lugar sa bansa. Inaasahan na muling masisilayan ang total lunar eclipse o blood moon sa December 2028. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Diretso na sa second round ng main draw si Filipina tennis star Alex Ayala matapos makatanggap ng first round bye sa BNP Paribas Open sa Indian Wells. Bilang ika-31 seed sa torneo, haharapin ni Ayala ang mananalo sa match ng China at Ukraine na 2 batikang manlalaro sa WTA Tour. Sakali namang malagpasan ni Ayala ang kanyang makakalaban sa ikalawang round, posibleng makaharap niya muli ang American star na si Coco Gauff sa susunod na yugto ng torneo. Matatandaang nagkaharap si Ayala kamakailan at si Coco sa Dubai kung saan siya natalo sa quarterfinals. Samantala, si world number 8 Mira Andreeva ng Russia naman ang defending champion sa Indian Wells. Abangan ang susunod na laban ni Alex Ayala sa kanyang kampanya sa international stage. Again, good luck and laban lang! Sa ating pagbabalik, Pinay Pride this Women's Month, 4 na Hollywood Filipina actress kinilala sa 32nd Actor Awards sa Amerika. At update sa viral monkey na si Punch, kumusta na nga ba? Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Ngayong buwan ng mga kababaihan, muling umangat ang husay ng mga Filipina sa international stage matapos makatanggap ng parangal sa taunang Actor Awards. Sino-sino ang mga nagwagi? Samantala, Blackpink Rosé, kauna-unahang K-pop artist na nagwagi sa Brit Awards. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The Pit. Girl power agad ang simula ng Marso para sa Women's Month. 3 kasing talentadong Filipina actresses ang pinarangalan sa 2026 Actor Awards sa Los Angeles, California, USA nito lamang March 1. Kinilala sina Isa Briones, Christine Villanueva at Ameline Abellera para sa Best Ensemble in a Drama Series bilang parte ng cast ng The Pit, isang medical drama mula sa HBO Max na ipinalabas ang unang season noong January 2025. Binigyan ng papuri ang naturang mga aktres dahil sa kanilang pagganap bilang mga imigranteng healthcare workers na higit pa sa kanilang tungkulin ang ginagawa sa mga sitwasyong may mataas na panganib sa nabanggit na medical drama. Bukod sa award na ito, nanalo rin ang bida ng The Pit na si Noah Wiley bilang Best Actor in a Drama Series. Hindi man nakadalo sa event ang film actress na si Hailey Steinfeld, wagi rin siya bilang outstanding performance by a cast in a motion picture sa pelikulang Sinners na pinagbibidahan ni Michael B. Jordan.
Gumawa ng kasaysayan ng Blackpink member na si Rosé bilang kauna-unahang K-pop artist na tumanggap ng parangal sa Brit Awards 2026 sa Manchester, United Kingdom. Natanggap ni Rosé ang International Song of the Year trophy para sa kanyang collaboration sa Filipino-American singer-songwriter na si Bruno Mars para sa kantang APT. Matatandaang inirelease ang nasabing kanta noong October 2024 bilang bahagi ng Rosie, ang debut studio album ng Korean star. Congratulations! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Isang masayang update mula sa Ichikawa City Zoo sa Japan. Namataan ang well-loved na baby monkey na si Punch na masiglang nakikipaglaro na sa mga bagong kaibigan. Sa hanay po yan ng mga sanggol na unggoy sa kanilang troop. Ayon sa zoo, kapansin-pansin ang pagiging aktibo at masigla ni Punch na mabilis na nakihalubilo sa iba pang baby monkey sa kanilang enclosure. Ikinatuwa ng mga tagapangalaga ang pagkakaroon na niya ng mga bagong kalaro. Patuloy namang binabantayan ng zoo ang kalagayan ng mga baby monkey para matiyak ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa dating Pangulo ng Egypt na si Anwar Sadat. Ang sabi niya, ang kapayapaan ay hindi nabubuo sa mga talumpati at gawi, kundi sa tapang at tunay na hangarin sa lipunan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mula. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!